Nakiisa si Pangulong Aquino sa anibersaryo ng World Vision Development Foundation na ginanap kaninang umaga. Isa itong international group na nangangasiwa at nangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Binigyan ho tayo lahat ng pagkakataon makatulong sa ating kapwa. Talagang sa ganito pong paraan, paggawa po ng pagtulong na yan, pare-pareho tayo sabay-sabay umangat. Pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ngayong papalapit na ang Pasko. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Aquino sa kanyang pakikiisa sa National Prayer Assembly kaugnay ng ika-55 anibersaryo ng World Vision Development Foundation. Ang grupong ito ang tumutulong sa 100,000 bata sa 33 probinsya sa Pilipinas. Once again, we are nearing the holiday season, and apart from looking forward to spending time with our families, it is also a time for us to remember where this season finds its roots. In the story of Jesus Christ, who was born in the humblest of circumstances, in a manger in Bethlehem. It is the story that reminds us all that, as the Gospel of Matthew says, the last shall be first and the first last. It is this very idea that World Vision Philippines has taken to heart since its inception. It is also the idea that serves as our administration's guiding star, that true leadership is servant leadership, and that true growth is one that is inclusive, where no one is left behind. Katuwang ng World Vision sa pangangalaga sa mga batang Pilipino ang may 35,000 mga ordinaryong mamamayan na voluntaryong nagbibigay ng kanilang tulong sa pamamagitan ng pag-sponsor sa mga bata. Today we gather to strengthen that faith and pray for our collective hopes. More than that, however, we are also celebrating an organization dedicated to giving others back their ability to hope. World Vision has given children a chance to realize their dreams, while also giving those with resources a chance to enrich their lives by helping others. Your work has empowered many from different sectors to defeat the culture of negativity and replace it with a culture of compassion. For that, I thank you and congratulate you. Ayon sa Pangulo, walang dapat pinipiling panahon ang pagtulong sa kapwa, Pasko man o hindi. Sa huling bahagi ng kanyang speech, naubo ang Pangulo. Pero naibuelo naman niya ang pangamba sa mga nakikinig sa biro. Sensya na po, may nakalala ko yata sa atin. Makilala ko na siya sa darating na panahon. Ngayong Biyernes, puno ang schedule ni Pangulong Aquino. Mamayang hapon ay pupunta siya sa PICC para sa National Nutrition Awarding Ceremony. Pagkatapos ito ay balik naman siya dito sa palasyo para sa isang courtesy at isang interview. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.